Lasing ka. Ako ba? Bakit hindi mo subukan? Mayroon ako sa bag ko. Kunin mo. Kasado ka na? Peke lang iyon. Sino ang mag-aakala na ang kasal na ipinagmamalaki ko sa loob ng 4 na taon ay isang panloloko lang pala? Gusto ni Emilio na ako ang magrepresenta sa kumpanya. Sa paligsahan sa disenyo, kailangan kong ibigay ang lahat. Bakit mo siya binibigyan ng pagkakataong sumali sa paligsahan sa disenyo? Tang. Siya ang magpapakahirap sa mga disenyo. Tapos ilalagay ko lang ang pangalan mo at isusumite. Solusyon na. Hindi ka ba natatakot na magagalit siya? Sa lahat ng mga taong ito, sobrang-sobra ang pagmamahal niya sa akin. Sigurado ako, pag nalaman niyang peke ang marriage license, magmamakaawa lang siya sa akin, na huwag ko siyang iwan. Ang lalaking minahal ko sa loob ng 7 taon at napangasawa sa loob ng 4 na taon ay nagbigay sa akin ng peking sertipiko ng kasal. Ginamit niya ako bilang panangga. Lahat ay para lang itakpan ang kanyang maruruming gawain. Lahat ng tunay na damdamin, lahat ng pagmamahal noon, ay mga tanikala lang para ikulong ako, para magamit niya ako. Kung ganoon, panonoorin nila habang kinukuha ko ang bawat bagay na akin. At kung paano ko sila lalaruin sa aking palad. Tapos na ba sa tsismisan? Ang labo, di ba? Ang ganda ng ngiti mo. Ano nang ginagawa mo kasama ang isang palakang tulad niya? Hindi kaya ito ang mas magandang tanawin? Lahat ba sa linya mo ay matatalas ang dila? Akala mo ba ako'y gayong klaseng lalaki? Bakit kagabi sa bar, sumama ka sa akin? Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Andres Balagtas. Narinig mo na ba ang pamilyang Balagtas sa lungsod ng Silangan? Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Balagtas. Ako si Alana Santiago. Sino ba talaga ang nakasama ko kagabi? Sa ganitong mga kondisyon, gusto mo bang makipagkasundo sa akin? Kasundo, sa tingin ko, wala akong anumang bagay na magagamit ng isang tagapagmana. Hindi naman mataas ang hinihingi ng nanay ko. Gusto lang niyang magpakasal na ako sa lalong madaling panahon. Tulungan mo akong harapin ang pamilya ko, at lahat ng ari-arian at yaman ng Balagtas Group ay mapapasa iyo. Kahit sino ang gusto mong paghigantihan, hindi ako mag-aatubiling maging sandata mo. Bakit ako? At saka, parang ako ang mas nakikinabang sa kasunduang ito. Dahil, hindi kasing interesante ng ibang babae kumpara sa iyo. Ako, gusto ko lang panoorin ang isang pangunahing ginang na namamahala sa lahat. Bagay na bagay tayo. Ano nang sinabi mo? Wala. Gusto ko lang itanong, kailan ka lilipat sa akin? Kung ayaw mong lumipat, ayos lang din. Kapag naayos ko na ang ilang bagay, lilipat ako. Para magpanggap sa nanay mo, di ba? Naiintindihan ko. Kahit na ginagamit lang natin ang isa't isa, ibibigay ko pa rin sa iyo ang nararapat sa iyo. Ginang Balagtas. Ihahanda ko ang regalo sa kasal para sa iyo. Regalo sa kasal? Noong ikinasal ako kay Emilio Valenzuela, wala kaming maayos na kasalan. Hindi na kailangan ng regalo sa kasal. Kung maaari, pwede ba tayong magkaroon ng seremonya ng kasal? Siyempre naman. Alana, nagkakagulo na ang departamento ng disenyo. Kinopya ni Althea Valenzuela ang disenyong pinaghirapan mo sa nakaraang buwan. At sinabi sa buong departamento na orihinal niyang gawa iyon sa nakaraang 2 linggo, hanggang inangkin pa niya na nakita mo ang kanyang mga sketch at ninakaw mo ang kanyang mga ideya. Ayos lang. Kaya ko ito. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Ang kapal naman ng mukha niyang pumunta rito. Ang pangungopya ang pinakamasamang magagawa ng isang taga-disenyo. Hindi siya karapat-dapat maging team lead natin. Eksakto. Asawa siya ni Ginoong Valenzuela. Kung hindi dahil dyan, si Althea ang tunay na may talento. Alana, huwag mong intindihin ang sinasabi nila. Hanggat nandito si Emilio, maaari kang magpatuloy sa paglalaro bilang taga-disenyo hanggang gusto mo. Ako. Pwede kitang tulungan. Walang problema talaga. Hindi ito patas. Althea, masyado kang mabait para sa sarili mong kapakanan. Tama na.
Althea, dahil inaakusahan mo ako ng pangungopia, hayaan mong tanungin kita. Ano ang pangunahing konsepto sa likod ng mga alahas na ito? Ano ba naman siya ngayon? Ako. Siyempre alam ko. Ito ay Hinabi ng tadhana. Sa mga draft ng disenyong ito, malinaw na nakasulat ang pangunahing konsepto. Ito ay hinabi ng tadhana. Ano, hindi mo man lang binasa ang sarili mong mga disenyo? Alana. Tama na. Ano ba ang nangyari sa'yo? Disenyo lang naman yan. Hindi ka naman ganyan dati, ang babaw mo. Ikaw pa ang nakakaalam. Kung gaano kalaki ang puso't kaluluwa ang inilaan ko sa disenyong ito. Ano? Kaya ngayon papalitan mo ang kredito nang walang pahintulot ko. Naiintindihan ko na galit ka. Pero kapatid ko si Althea, inilagay mo siya sa kahihiyan, sa harap ng lahat. Malamang masama ang loob niya. Pagkakapamilya tayo, bakit mo ginagawang malaki ang isang bagay na wala naman? Pamilya. Hindi ba tayo rin ay pamilya? Isang buong buwan akong nagtrabaho ng araw-gabi para sa disenyong iyon. Walang hiya niyang ninakaw ito. At kumalat ang chismis sa kumpanya na ako ang mangungopia. Emilio, nakatayo ka lang doon at pinanood akong tapakan. Wala ka bang kahit katiting naawa sa akin? Ginawa na kitang taga-disenyo ng kumpanya. Ano pa ba ang gusto mo? Walang saysay na pagtalunan pa ito ngayon. Ang disenyong iyon ay naisumite na sa Balagtas Group sa pangalan ni Althea. Si Ginoong Balagtas mismo ang humiling nito bilang regalo sa kanyang bagong asawa. Malapit nang pirmahan ang kontrata. Ang pagpapalit ng kredito ngayon ay lantarang paghamon sa Balagtas Group. Tigilan mo na ang pagpapadrama. Huwag mong ipahamak ang pakikipagtulungan natin sa mga balagtas. Kumalma ka at maghanda ka para sa paligsahan sa disenyo. Huwag mong sayangin ang lakas mo dito. Ang Balagtas Group. Hindi pwedeng. Andres, Sino ang susunod sa listahan mo? Handa akong maging sandata mo. dahil siguradong sigurado ka na ikaw ang tama. Siguro nga, hindi na kailangan na magwagi ako ng karangalan para sa kumpanya. Ano ba ang sinasabi mo? Ang pagsasama natin, wala man lang akong naging kasal. Wala man lang family picture. Maghiwalay na tayo. Alana, sobra na ang selos mo. Dahil lang sa maliliit na bagay, gusto mo nang maghiwalay. Maniwala ka o hindi, tatanggalin kita. Sa posisyon mong taga-disenyo ngayon din. Sa totoo lang, hindi. Makinig ka. Aalis na ako. Iyon na. Ang ibig kong sabihin, aalis na ako. Ikaw, Alana, aalis ka na agad? Galit ka lang dahil kinampihan ako ni Emilio, di ba? Tingnan mo. Binilhan pa kita ng paborito mong bubble tea. Kung talagang gusto mo ng husto ang disenyong iyon, kakausapin ko si Emilio. Iyon na lang yon. Nakikita mo, Alana? Ganito dapat. Ikaw ang may lakas ng loob na manuntok sa akin. Ano naman kung sinuntok kita? Tama ka, sinuntok nga kita. Kinuha mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Tapos sasabihin mo pang ninakaw ko ang mga disenyo mo. Hindi ba't karapat-dapat ka dyan? Pinatawad kita noon. Dahil lang kapatid ka ni Emilio. Ayokong lumala pa ang sitwasyon. Mula ngayon, wala na kayong halaga sa akin, ikaw at ang kapatid mo. ikaw. Alana, Emilio, huwag mong sisihin si Alana. Masama lang ang pakiramdam ni Alana nitong mga nakaraang araw. Ayos lang ako. ano? May lakas ka ng loob na manuntok kay Althea. Sawa ka na ba sa buhay? Sige, kung hindi siya, ikaw na lang ang suntukin ko. Alana! Ikaw. Anong ikaw? Akala mo ba ako pa rin ang Alana na kayang-kaya mong apihin? Siguradong bulag ako noon para umibig sa isang katulad mo. Alana, maging makatwiran ka naman, pwede ba? Noong gamitin ni Althea ang mga disenyo mo noon,
Wala kang inik. Bakit ngayon mo lang pinoproblema? At ngayon, nananapak ka na. Nang tayo'y magkasama, hindi man lang ako nagkaroon ng wastong kasal. Lalo na ng family portrait. Naiintindihan ko na. Ito ba ay dahil noong isang araw, hiningi mo sa akin na magkaroon ng late ceremony? At tumanggi ako. Sige, gagawin ko. Iaayos ko yan kapag may oras ako. Masaya ka na? Emilio, akala mo ba naghihintay pa rin ako sa kasal mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi na ako makikipag-ugnayan sa isang sinungaling na katulad mo. Tungkol naman sa pagnanakaw niya ng aking mga disenyo, titipunin ko ang lahat ng ebidensya at ipapahayag sa publiko. Sisiguraduhin kong ang salitang pangungopya ay hahabol sa karera ninyo sa industriyang ito magpakailanman. Huwag kang maglakas loob. Malapit nang magdisenyo ng alahas para sa Balagtas Group si Althea. Kung sisirain mo ang kanyang kinabukasan, babayaran mo iyan. Eksakto. Pansamantalang inaprubahan na ng Balagtas Group ang aking mga disenyo. Anong silbi ng ebidensya mo? Akala mo ba talagang mapapabago mo si Ginoong Balagtas? Sa kanyang desisyon, huwag mong sobrang pahalagahan ang sarili mo, Alana. CJ, sige, kumapit ka sa aking mga disenyo at subukang makuha ang Balagtas Group. Kapag pinaghirapan mo ng husto ang pagtatapos ng alahas at iginagalang na iniharap ito sa minamahal na asawa ni Ginoong Balagtas, hindi ako makapaghintay na makita kung anong kapalaran ang naghihintay sa inyo. Huwag kang mag-alala. Nag-aalma lang yan. Babae lang naman yan. Gaano ba kalaking gulo ang magagawa niya nang wala ako? Hayaan mo muna siyang magpalamig ng ilang araw. Kapag napagtanto niyang wala na siyang suporta, lalapit yan sa akin na nagmamakaawa. Huwag kang magalit, Emilio. Masama yan sa kalusugan mo. Nakalimutan mo na ba? Bukas ay anniversary natin. Halo. Halo, Ginang Balagtas. Ako ang pinuno ng disenyong pangkasal ng Serene. Ako si Rina. Tungkol sa damit pangkasal na ipinagawa ni Ginoong Balagtas para sa inyo. Handa na ang sample. Gusto nyo bang pumunta para subukan ito ngayon? Sige, pupunta ako kaagad. Ginang Balagtas. Ito ang mga damit pangkasal na ipinagawa ni Ginoong Balagtas. Bawat isa ay may kakaibang estilo. At lahat ay mano-manong tinahi. Alin ang gusto nyong subukan muna? Ito muna ang susubukan ko. Siyempre, Ginang Balagtas. Pumunta tayo sa dressing room sa likod. Dadalhin ko ang damit sa inyo kagad. Ganat. Tinutulungan lang kita sa zipper. Kailangan masikip para magkasya ng tama. Althea Valenzuela. Emilio Valenzuela. Ang boses na iyon ang mga pangalang iyon. Imposibleng magkamali. Kailangan pa nating kumuha ng anniversary photos mamaya. Hindi dapat minamadali ang mga bagay na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo mahuhuli. Kaya pala hindi ka umuuwi sa araw na ito tuwing taon. Nalulusaw ang makeup ko. Tigilan mo na ang paghalik sa akin. Pasensya na po, Ginang Balagtas. Ako na ang bahala rito kagad. Huwag na. Sa totoo lang, napagtanto ko lang na parang hindi tama ang pakiramdam sa damit na iyon. Tayo na at tingnan ulit natin. Siyempre, Ginang Balagtas. Ginang Balagtas. Ano sa tingin ninyo sa set na ito? Ito na, kung gayon. Mabuti, Ginang Balagtas. Alana, anong ginagawa mo rito? Emilio, ano nang ibig mong sabihin ng kay Alana? Naiisip mo pa rin ba ang babaeng iyon? Alana, ano nang ginagawa mo rito? Nandito ka para magsubok ng damit pangkasal. Alana, ang baduy naman yan. Wala pang desisyon ang kapatid ko. At ikaw, dumating ka lang dito ng mag-isa. Ikakasal ako at nag-aayos ng damit pangkasal. Ano ng problema? Ano, ikakasal? Ikakasal na? Binanggit ko lang ng pasimple ang kasal. Wala pang desisyon.
Ganoon ba ka-eager magsukat ng damit pangkasal? Nandito tayo para magsukat ng damit para sa kasal ni Ginoong Balagtas. Bilang taga-disenyo, hindi pwedeng masyadong kaswal ang suot ni Althea. Tama ka, Alana. Ang nakakatawa, ang order ni Ginoong Balagtas na sinabi mong kinopya ko ng husto ay nasa akin na ngayon. Nakakahiya naman para sa'yo na dumalo sa kasal, di ba? Para hindi ka masabihan na sore loser. Hindi angkop na pumunta ako. Iniisip ko kung ano ang itsura ng mukha ninyo kapag nalaman ninyo na ang Ginang Balagtas na gustong-gusto ninyong pasayahin ay ako pala. Ginoong Valenzuela, ang package ng couple photoshoot na inbook ninyong dalawa ay handa na, pareho sa karaniwang taunang arrangement, tama ba? Couple photoshoot. Anong ginagawa mo? Malinaw na nag-book ako ng sibling photoshoot kasama ang kapatid ko. Huwag kang magkalat ng chismis dito. Paumanhin po. Hoy, huwag kang magalit. Tingnan ko ang form. Alana, ang ganda talaga ng damit pangkasal mo. At ang mga brilyante ay napakakinang. Malinaw na haute couture ito. Gusto ko ito. Gusto ko talaga ito. Pwede bang isuot ko ito sandali? 5 minuto lang. Gusto ko lang magpicture. Paano kung ipagawa ko rin sa'yo? Ako. Hindi magandang ideya yan. Ano naman ang masama doon? Nagiging mapagbigay si Alana ngayon. Subukan na lang natin. Tara na, umalis na tayo. Nagsukat ka ng damit pangkasal ngayon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dapat kasama kita doon. Nagsusukat lang ako ng sample na damit. Ayokong pumunta ka pa rito. Kaya sinubukan ko muna. Huwag kang mag-alala. Maganda ako sa kahit anong suot. Bibigyan kita ng sorpresa sa araw mismo. Heto, huwag kang gagalaw. Mukha talagang magkasundo kayong dalawa sa set na ito. Tumingin sa camera at ngumiti. Emilio, magpapapicture tayo sa suot nating ito. Ang ganda talaga. Mas maganda ito kaysa sa lahat ng sinubukan natin. Oh, di ba? Alam kong hindi niya ako kayang bitawan. Para mabawi ako, nag-aalok pa siyang magpapicture kasama natin. Alana, handa na akong kalimutan ang nakaraan. Bibigyan kita ng pagkakataong mag-ayos. Mag-sorry ka lang kay Althea ngayon din. At magkukunwari akong hindi nangyari ang lahat. Emilio, paano mo nagawa yon? Emilio, ang yabang mo talaga. Anong kinalaman ng pagsusubot ko ng wedding dress sa'yo? Tigilan mo ang pagluloko sa sarili mo. Kung wala kang pakialam sa akin, bakit ka pa nagpunta para magsubot ng damit sa araw na ito? At ng isang napakagastos pa. Binanggit ko lang na magkaroon ng tamang seremonya. At dumating ka agad para magpa-impluensya sa akin. Alana, akala mo ba hindi kita nakikita? Magpapa-impluensya sa'yo? Di nga. Alana, baliw ka ba? Sinong nagsabing pwede kang mag-post ng ganoon? Alana, burahin mo iyang post na yan ngayon din. O pagsisisihan mo. Burahin? Bakit ko gagawin yon? Ang gaganda ng kuha, di ba? Bagay na bagay kayong dalawa. Rina, kukunin ko iyong suot niya. Siguraduhin mong bago ang ibibigay sa akin. Itapon mo na ito. Hindi niya pinapahalagahan ang ginagawa mo. Tigilan mo na ang pag-aksaya ng pagkakataon sa kanya. Bukas na ang kasal ni Ginoong Balagtas. Sisiguraduhin kong aprubahan ni Ginang Balagtas ang disenyo ko. Pagkatapos, kapag kasama ko na si Ginoong Balagtas, ibubulong ko ang kanyang pangungopya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon mula rito. Kumusta ka na? Kinakabahan ka pa rin? Hindi kapag kasama kita. Hindi ko inakalang darating ang araw na ito para sa akin. Nasa likuran mo na ang lahat ng paghihirap na yon. Simula ngayon, ako ang bahala sa iyo. Wala nang makakasakit sa iyo muli. Paano kung may tangang gustong? Manggulo lang. Alam mo, tulad ng ilang tao ngayon. Kung gayon, ipapakita natin sa kanila ang magyayari sa makikialam kay Ginang Balagtas. Sisiguraduhin kong malaman ng buong mundo na si Alana Santiago ang aking asawa. Wala nang makakapinsala sa kanya. Handa ka na ba, Ginang Balagtas? Handa na, Ginoong Balagtas.
Ang ganda, narinig kong si Ginoong Balagtas ay gumastos ng daan-daang milyon para sa kasalang ito. Mamaya, kailangan nating puntahan si Ginang Balagtas para ihatid ang alahas para sa toast. Kailangan nating mag-iwan ng magandang impresyon. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mapasaya ng husto si Ginang Balagtas. Elenan. Emilio, tingnan mo. Paano naging si Alana Santiago? Siguro nagkataon lang. Malamang ibang tao lang nakapangalan. Tulad niya, paano siya mapapansin ni Ginoong Balagtas? Hello, kayo ang mga kinatawan ng high jewelry, tama ba? Sino sa inyo ang may oras na sumama sa akin para ihatid ang alahas sa dressing room ng nobya? Ako na, Althea. Maupo ka muna. CJ, Dito po. Diyos ko, ang daming alahas. Kahit isang piraso dito, ay katumbas ng buhay na pagtatrabaho ng isang ordinaryong tao. Ganoon talaga si Ginoong Balagtas. Hindi siya nagtitipid. Pakibuksan ng kahon at ilagay sa mesa. Kailangan naming i-verify ang laman. Siyempre. Alana Santiago. Si Alana yon. Mukhang siya nga yon mula sa likod. Impossible. Paano siya nandito, nakasuot ng damit pangkasal? Siguro nagkakamali lang ang mata ko. Naiinis na ako sa kanya, kaya nagkakahalusinate na ako. Ginoo, na-check na po namin ang inyong imbitasyon. Kung wala na pong iba, ilalagay ko na po kayo sa upuan. Magsisimula na po ang seremonya. CJ. wow, Emilio, ang ganda ng lugar na ito. Napakapalad ni Ginang Balagtas. Kapag nag-asawa ako ng mayaman, magpapakasal ako ng mas maganda pa rito. Nagluloko na yata ang mata ko. Kanina sa dressing room. Akala ko nakita ko si Alana mula sa likod. Emilio, ano ba ang problema mo? Nasa isip mo pa rin siya. Kumalma ka. Walang lugar dito ang babaeng tulad niya. Hoy, aking mahal na kapatid. Nag-iisip lang ako ng malakas. Talagang nagkamali ako. Hoy, tingnan mo. Magsisimula na ang kasal. Sa inyong lahat na may magagandang pagbati, bigyan natin ng malakas na palakpakan para sa lubungin ng nobya. Emilio, tingnan mo, si Alana Santiago yon. Alana, para lang makaganti sa akin, nagpakasal ka pa sa iba. Emilio Valenzuela, Althea Valenzuela. Huwag kayong magmadali. Simula pa lang ito. Kamusta kayong dalawa? Inanyayahan kayong dalawa ni Ginang Balagtas sa dressing room para tumulong sa mga alahas. Ma'am, nandito na sila. Salamat. Alana, ano ba ang ginagawa mo? Emilio, hindi ba halata? Lokohin kanya ng matagal. Maganda ang buhay niya bilang Ginang Valenzuela, pero itinapon niya ang lahat para maging munting alaga ni Andres. Gaano ba talaga kabastos yon? Hindi ko inakala na bababa ka sa ganoon. Para lang mainis ako, itatapon mo ang lahat ng dignidad mo. Akala mo ba? Dahil maganda ka, makakapit ka kay Andres, at makakakyat ka. Magising ka. Hindi tatanggapin ng mga balagtas. Ang isang, manghuhutot ng yaman tulad mo. Emilio Valenzuela, ang mukha mo noong ninakaw mo ang trabaho ko, ay ibang-iba sa suot mo ngayon. Nasaktan ba? Alana, si Andres Balagtas? Nilalaro ka lang, niya, babae na ikalawang kasal na? Sino pa ang gugustuhing makasama niyan? Umuwi na tayo. Bulag at baliw siguro ako noon, para magpakababa, sa isang walang kwentang tulad mo. Ngayon, kasama ko si Andres Balagtas. Mas gwapo siya sa'yo, mas mayaman, at mas mabuti siyang trato sa akin. Ano pa bang meron ka na wala siya? Huwag kang masyadong mayabang.
Habang kasal ka pa kay Emilio, kalimutan mo nang makapasok sa pamilyang Balagtas. E di maghiwalay na tayo. Emilio Valenzuela, nangangahas ka ba? Hindi ka naman mangahas. Di ba? Ang kapal ng mukha niya. Baka, alam niya? Impossible. Napakainam ng pagkakagawa natin. Noon, walang paraan para malaman niya. Alana Santiago, may hangganan ang lahat at nilampasan mo na yon. Sasama ka sa akin ngayon pauwi. Kahit anong nangyari noon, kaya kong kalimutan lahat. Mananatili kang tunay na ginang Valenzuela. Kayong dalawa. Saan nyo ba akala nyo dinadala ang asawa ko? Ginoong Balagtas, huwag mong hayaang linlangin ka niya. Hindi siya ang inosenteng babae na akala mo. 7 taon kaming magkasama. May sira na siya. Dumi. Ginoong Balagtas, ang kapatid ko ay may mabuting hangarin. Ang babaeng ito ay nandaya at nilinlang ka para magpakasal. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Nandaya? Nilinlang ka? Ako ba talaga ang pinag-uusapan ninyo? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Makinig kayong lahat. Ang tanging babae na karapat-dapat maging ginang Balagtas ay si Alana Santiago. Kapag may narinig akong bulong tungkol sa aking asawa, sa labas ng mga pader na ito, kayong dalawa ang pananagutan. At sa susunod, mas malala. Ang kahihinatnan. Siya, ipinagtatanggol niya ako. Ginoong Balagtas, paumanhin po. Nagkamali po kami ng sinabi. Ang dapat mong hingan ng paumanhin ay hindi ako. Paumanhin po, Alana. Yun na ba? Mas pangit pa pala siya sa personal. Ano bang nakita mo sa kanya noon? Malamang bulag ako noon. Hoy, Andres. Hindi masama ang pag-arte. Mapag-aakala ng sinuman na tunay kang tapat sa akin. Mag-ikot muna ako. Mas mabigat ka pala kaysa sa itsura mo. Bigyan kita ng tubig, ha? Kailangan mong bitawan ako para makakuha ako ng tubig para sa iyo. Huwag kang umalis. CJ, hindi ako pupunta kahit saan. Hindi ako aalis. Kukuha lang ako ng tubig. Ikaw ano, ang ginagawa mo? Lana. Teka, Lana ba ang palayaw ko? Paano niya nalaman iyon? Andres. Kasal sa kontrata lang ito. Lasing ka. Lasing ako. Bakit hindi mo subukan mong alamin? Kailangan ko nang umalis. May nilagang lugaw sa kusina. Kumain kapag gising mo. Andres. Teka. Siya nga.
Nagkakilala ba tayo noon pa? Sino ka? Hinay-hinay lang. Nandito ako para tumulong. Panoorin ang sariling asawa na ikakasal sa iba. Malamang nasusunog ka sa loob. Paano mo nalaman yon? Sino ka talaga? Ako si Carlos Balagtas. Tito niya. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo at kay Alana at kung gaano mo gustong paghiwalayin sila. Siguro, pwede tayong magkasundo. Ano ang gusto mo sa akin? Sa shareholders meeting sa susunod na buwan, aakuin ni Andres ang posisyon bilang pinuno ng Balagtas Group. Kailangan kitang magkalat ng chismis sa panahong iyon na si Andres ay nakikipagrelasyon sa isang babaeng may asawa para siguradong matanggal siya sa pagtakbo. Kung gayon, kailangan ko rin ng isang bagay mula sa'yo, Ginoong Balagtas. Isang pabor bilang kapalit. Althea, narinig kong yung walang kwentang si Alana Santiago ay sasali rin ngayon. Anong dapat katakutin? Matagal nang naghahanda si Althea sa paligsahang ito. Paano makakapantay yang tanggang si Alana? Makakapantay. Ang kampyonato ngayon ay siguradong kay Althea. Malamang nagtatago siya sa isang sulok at umiiyak ngayon. Alana. Narinig kong sasali ka bilang mag-iisa ngayon. Huwag mong sobrang tingin ang sarili mo. Lahat ng mga designer na sasali ngayon ay may kumpanyang sumusuporta. Hindi ka makakasabay. Sumuko ka na ngayon. Hindi ako manugang mo. Bantayan mo ang iyong bibig. Hindi kami. Ganoon ka-close. Sa tingin mo ba ang pakikipag-asawa kay Andres Balagtas ang magbabago sa buhay mo? Sa tingin mo ba talagang mahal ka niya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang kampiyon ng paligsahang ito sa disenyo ay siguradong ako. Tungkol naman sa mga konsepto mong pangdisenyo, sa harap ko, wala yan sa kalingkingan. Paano ka mananalo? Sa pamamagitan ng pangungopya at pagnanakaw mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Alana Santiago. Tinanggal kita dahil sa pangungopya. Paano ka nangahas na pumunta rito at magmayabang? Alam ko, dahil lang masyado mo akong minahal. At sa galit mo, napangasawa mo si Andres Balagtas, ang taong walang puso. Magiging masaya ka ba talaga? Niloloko ka lang niya. Mahal, bumalik ka na lang sa akin ng tahimik, at pwede kong kalimutan ang lahat ng ito. Huwag mo akong hawakan ng maruruming kamay mo. Ang taong katulad mo, isang kahabag-habag na payaso. Dapat umihi ka at tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Kahit kanino pa ako magmahal, hindi ikaw ang mamahalin ko. Ikaw, Maligayang pagdating sa inyong lahat sa The Lumina National Jewelry Design Competition Finals. Sunod, anyayahan natin ang mga designer sa entablado para ipakilala isa-isa ang kanilang konsepto sa disenyo. Bigyan natin sila ng isang malakas na palakpak. Pasensya na. Nadulas lang ako. Pasensya na po. Nawalan ako ng balanse. Wow, ang ganda ng mga brilyante. Ang disenyong ito ay mas espesyal kaysa sa mga naunang taga-disenyo. Diyos ko, gusto ko ito. Maliban na lang kung may mangyaring kakaiba, siguradong ito ang magiging kampyon. Ikaw, ang gawa mo, paano ito naging eksaktong katulad ng sa akin? Alana, nangungopya ka ng mga draft ko sa kumpanya at hindi ko naman iyon ikinagalit sa iyo. Pero sa pambansang paligsahan sa disenyo, isang napakahalagang okasyon. Paano ka muling nangopya? Ano, kinopya lang ito? Hindi mo alam. Palagi na lang siyang maruming mangongopya. Nakita namin lahat iyon. Nahuli siya sa pangongopya ng gawa ni Althea at tinanggal sa trabaho. Ang katulad niya ay hindi karapat-dapat na makasali sa paligsahang ito. Dapat siyang diskwalipikahin.
Alana, akala ko, nagbago ka na. Hindi ko inakalang magagawa mo pa. Mangongopya. Umalis ka. Mangongopya. Umalis ka na. Mangongopya. Umalis ka. Mangongopya. Umalis ka. Alana, tapos ka na. Pasensya na, kalahok na si Alana Santiago dahil sa pangongopya sa paligsahan. Nagpa siya ang mga tagapag-ayos na bawiin ang iyong. Tignan natin kung aling mga tagapag-ayos. Ang mga tagapag-ayos. Ang magpapasya ng napakapabaya. Pumunta pa rin siya. Ginoong Balagtas. Alam ng lahat na. Asawa mo si Alana Santiago. Sinusubukan mo bang takpan siya? Oh, Paano naging pananakip yon? Kung wala namang nangyari. Nagtiwala ako sa kanya. Kaya niyang patunayan ang kanyang inosensya sa sarili niyang kakayahan. kung ganun. Binibining Santiago, mayroon ka pa bang masasabi para sa iyong depensa? Una sa lahat, sa magkatulad ng mga produkto. Bakit ako ang nangungopya sa'yo, at hindi ikaw sa akin? Pangalawa, dahil sinasabi ni Binibining Valenzuela na ninakaw ko ang kanyang disenyo. Dapat alam mo na, ang iyong disenyong draft ay may espesyal na marka. Anong marka? Wala namang ganoon sa tapos na produkto. Talagang sinusubukan niya akong lokohin. Walang marka, dapat ay inilagay mo ng palihim. Ang marka sa aking disenyo, sa bawat disenyong ginagawa ko, sa tapos na produkto, mayroong espesyal na marka. Isang maliit na markang G. 0.012 inches. Kailangan mo ng magnifying glass para makita ito. Mayroon nga talagang mahinang, markang A. Binibining Valenzuela, bakit hindi mo ipakita ang iyong produkto sa mga hurado? At tingnan kung ito ay mayroon ding espesyal na marka. Binibining Valenzuela, sa loob ng iyong pendant ay mayroon ding micro-engraving. At ito ay ang markang A, kapareho ng nasa gawa ni Binibining Santiago. Magkapareho talaga. Imposible yan. Bakit kailangan ang markang A pa? Dahil akin yan. Simula't simula pa. Abala ka sa paggaya sa itsura. Hindi mo man lang napansin. Ang markang A na sinadya kong ilagay sa draft. Ang markang A na yon. Ipinadala mo lang sa pabrika. At kinopya nila ito nang walang pagbabago. Kawawa ka. At katawa-tawa. Kaya ang mangongopya ay si Althea Valenzuela pala. Kung talagang sa kanya, ang sarili niyang disenyo, bakit may markang A? Halatang nangopya lang siya, sa gawa ng iba, at hindi man lang sinuri. Impossible. Umalis ka na. Matapos ma-verify, ang kwintas ni Binibining Santiago ay may natatanging marka nga. Si Althea Valenzuela ang nangopya sa gawa ni Binibining Santiago. Binabati namin si Binibining Santiago sa pagwawagi sa taong itong paligsahan sa disenyo. Emilio, Althea, natatakot na ba kayo? Ang pagbawi sa aking tagumpay ay simula pa lamang. Ginoong Balagtas. Ako, wala akong ideya na may ganoong paraan pala si Alana. Isang pagkabigo lang yan, hindi ganoon kalaki. Basta sigurado ka na ang kasal mo kay Alana ay totoo. Kung siya'y magtataksil, bigamy yan, malinaw at simple. Andres, hindi na niya mapapawalang sala ang pangalan niya dito. Pagkakataon, laging pumapabor sa mga handa. Ginoong Balagtas. Maging tiwasay ka. Sa pagkakataong ito,
Sisiguraduhin kong talagang ganap na mawawasak sila. Alana, narito ka na rin. Ipinabili ko ito para sa'yo. Mga liryo paborito mo. CJ, ano ba to? Alana, tingnan mo ang lugar na to. Eksakto pa rin to tulad nung nasa kolehiyo pa tayo. 4 na taon na tayong kasal. Ang apartment na to, pinanatili ko to sa ganitong kondisyon. Mahal. Gusto ko lang malaman mo. Hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita. Kadiri. Sa loob ng 4 na taon ng pagsasama natin, hindi mo man lang inanyayahan akong pumunta rito. Bakit ngayon? Ngayon, ay anibersaryo ng paninirahan natin dito. Sa loob ng 4 na taon, ang pagpunta mo rito, ay patunay na may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Alana, lahat ng maliliit na away natin, kalimutan na natin. Bumalik na tayo. Gugugulin ko ang natitirang buhay ko sa pagmamahal sa'yo. Tigilan mo yan. Huwag mo akong kadirihan, pwede ba? Ang mga sinasabi mo, hindi ba ikaw ang nakakadiri? Akala ko, may masamang balak ka. Ang totoo, gusto mo lang akong kadirihin hanggang sa mamatay. Tingnan mo nang mabuti ang sarili mo. Nakakasuka ka talaga. Di pala epektibo sa'yo ang pakikiusap. Alana, huwag kang magpakapal ng mukha. Alam ko, Nagpapahirap ka lang. Hindi mo talaga ako nakalimutan. Pumayag ka lang na makipagkita sa akin dahil may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Alana, okay ka lang ba? okay lang ako. Ano ito? Ito ang mga gamot na eye drops na laging ginagamit ng tatay ko. Pero hindi malabo ang mata ni Emilio. Sandali lang. May kakaiba sa amoy nito. Dapat parang gamot na halamang gamot ang amoy. Ang amoy nito, ano nang nangyayari? Ito ay isang nakakapasong kemikal. Ang amoy pa lang ay napakalakas. At, bakit kaya may gamot na ito si Emilio? Ang gamot na ito, ang tanda na ng petsa. Matagal nang expired ito. Patingin ko ito. Kung magtitiwala ka sa akin, aalamin ko ang katotohanan nito. Kung ang bote ng gamot na ito ay talagang may lason. Ibig sabihin ba, ang pagkamatay ng mga magulang ko ay hindi aksidente? Huwag mong isipin yan. Umuwi ka na at magpahinga. Ako na ang bahala dito. Pangako may sagot ako para sa'yo bukas. Ang resulta talagang may problema. Ang taas ng ilang level ng lason. Higit pa rito, may mga compound ito na nagdudulot ng pansamantalang pagkabulag. Kaya, ang pagkamatay ng aking mga magulang ay pagpatay. Alam ni Emilio na ang tatay ko ay may ugali ng paggamit ng eye drops bago magmaneho nung araw ng aksidente. Kasama ko siya nang hinila nila ang kotse mula sa tubig.
Hindi ko nga kayang tumingin. Nakatayo lang ako doon sa harap ng lahat. Nanginginig na nanginginig ang mga binti ko, halos hindi ako makatayo. Akala ko. Mula noon, siya na ang huling suporta ko. Hindi. Umakyat siya para tingnan sila. At parang may kinuha siyang isang bagay. Bakit hindi ko maalala? Ako. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin mahuli ang pumatay. Ang tagal ko palang kinukupkop ang isang lobong nakabalot sa balat ng tupa. Bakit ngayon ko lang naisip? Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang may kasalanan ng lahat. Alam mo ba? Noon pa man, hindi sang-ayon ang mga magulang ko kay Emilio. Ako ang nanggulit sa kanila. Kaya sila napapayag. Kaya ang ugat ng lahat ng kasamaang ito ay ako. Alana. Alana. Hindi totoo yan. Ang ugat ng kasamaan ay si Emilio Valenzuela. Siya ang nanloko sa inyong lahat. Sa ngayon, ang pinakamahalagang tunguhin natin ay maghanap ng ebidensya para makulong siya. Noon, may iba pa bang nangyari? May isa pa nga. Ginoong Reyes, ang tagal na pala. Noon, sinabi mo na may lamay sa pamilya mo. At nagmadali kang umalis. Kinabukasan mismo, namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. At pagkatapos, nawala ka na lang sa mundo. Noon, akala ko, dagalang na tumatalon sa lumulubog na barko. Pero ngayon, alam kong may higit pa rito. Noon, totoo namang may lamay sa amin. Ang nanay ko ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang anak kong lalaki ay ipinanganak na may kapansanan sa puso mula pagkasilang at napunta sa intensibong pangangalaga. Kailangan ng pera sa lahat ng dako. Doon, lumapit sa akin si Emilio Valenzuela. Sabi niya, bibigyan niya ako ng pera. Ang kailangan ko lang gawin ay pumunta sa sasakyan ni Ginoong Santiago, kuhanin ang dashcam, at tanggalin ang SD card. Pagkatapos, sa napagkasunduang oras, tumawag, at sabihing may pangangailangan sa pamilya. Kaya pala, ang dashcam ng ama ko ay walang laman. Ikaw ang kumuha noon. Ginoong Reyes. Itinuring ka ng ama ko na parang pamilya. Paano mo siya ipagkanulo para lang sa pera? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Kung ganoon ka na kailangan ng pera, bakit? Hindi ka lumapit sa ama ko? Sa tingin mo ba, manonood lang siya at hahayaang mamatay ang anak mo? Ako. Hindi ko nga magawang maghula. Hindi ko inakala na lalaki ito ng ganito. Noon, ang laking halaga noon para sa akin ay isang malaking kayamanan. Mabibili na sana nito ang buong baryo namin. Nagtago ako sa lahat ng lugar, takot na lumabas. Ayokong gumastos ng kahit piso. Pero hinanap mo pa rin ako. Mag-isip ka pa. May iba ka pang tinago. Oo, meron. Bakit parang ang dali-dali ng lahat? Parang tayo ipinapasunod lang. Ginoong Balagtas, nasabi ko na ang lahat ng alam ko. Pakawalan niyo na ako. Ginoong Balagtas, pakawalan niyo ako. Yun na ba ang lahat? Oo po, yun na po ang lahat. Tandaan mo ang bawat salitang sinabi mo ngayon. Bangkatin mo ng eksakto. Huwag kang magtago ng kahit ano. Kung ikaw ang magpapasan, mananatili ang pera mo. Magiging maayos ang buhay ng asawa at anak mo. Gets ko na, naiintindihan ko. Teka, ito. Kanila ito. Ginoong Andres, lahat ay handa na. Kapag nasa atin na ito, ang relasyon mo kay Alana Santiago ay matitibay na magpakailanman. Ang kailangan natin ngayon ay isang malaki at kamanghamanghang eksena para talagang makuha ang loob ng mga tao. Saka natin makikita kung ano ang magiging reaksyon ng aking mahal na pamangkin. Huwag kang mag-alala. Ginoong Andres, isasagawa ko po. May paparating na pagtitipon ng mga alumni. Sisiguraduhin kong
Maging napakaliwanag iyon. Kumikinang. All there. Hindi ka naman dumarating ng walang pakay. Sabihin mo na, ano ba? Alana, Aminin ko, nagkaroon tayo. Nang ilang hindi pagkakasundo noon. Pero sa huli, nagbahagi rin tayo ng maraming taon ng pagkakaibigan. Kaya, tungkol sa pagtitipon ng mga alumni, pupunta ka, di ba? Nagtataka ako, ano ba ang pakay mo? CJ, pupunta ako. Inaasahan namin ang iyong pagdating. Alana. Teka, ito ba'y atin? Uniforme sa paaralan? Ibig sabihin ba nito na kami ni Andres ay magkaklase? Pero wala talaga akong maalala sa kanya. Hoy, Maya. Pasensya na sa abala. Wala ka ba sa klase? Wala, libre ako ngayon. Anong meron? Hoy, meron ka pa bang graduation picture natin? Ay send mo sa akin. Sandali lang. Andres? Andres Balagtas? Anong pinagsasabi mo? Andres, presidente ng student council natin. Hindi ba asawa mo siya? Nagpalit siya ng pangalan. Huwag mong sabihing wala kang alam. Malaking usapan iyon noon. Dati, apelyido ng nanay niya ang gamit niya. Pero nang pamunuan niya ang negosyo ng pamilya, apelyido ng tatay na ang ginamit niya. Saka, bakit hindi mo ako inimbita sa kasal niyo? Dumaan pa sa chismis bago ko nalaman. Huwag kang mahiyang magpakasal muli. Hindi ako nagpakasal muli. Ex-husband mo, si Emilio Valenzuela. Siya hindi naman siya. Mahirap ipaliwanag. May insider info ako. Malalaman mo sa drama sa pagtitipon ng mga alumni. Kanina, habang kumukuha ako ng libro, hindi ko sinasadyang natamaan ang mga gamit mo at nahulog sa sahig. Pulutin mo na lang, ayos na. Kailangan mo bang sabihin pa yan sa akin? Bahay mo ito. At pagkatapos, hindi ko sinasadyang makita ito. Ang gusto ko sanang itanong sa'yo. Ano ng problema? Tingnan mo, gusto ko lang sanang itanong. Hoy, Andres. Andres ang tawag sa'yo noon ng high school, di ba? Sa mataas na paaralan ng asul na taluktok. Huwag kang mahiya tungkol dyan. Naiintindihan ko ng lubos. Siya ba ang pag-ibig na hindi natupad mo? Lahat tayo mayroon yan. Ano ng problema? Ang gusto ko lang sanang itanong ngayon ay, kung ikaw at ako ay magkaklase sa parehong paaralan. At saka, dahil ba, kilala mo na ako noon pa. Kaya mo ako tinulungan? Sakto ang timing. May pagtitipon ng mga alumni bukas. Sumama ka sa akin. Baka sakali, makatagpo mo pa ang pag-ibig na hindi natupad mo. Kung mayroon ka ng taong mahal na mahal mo sa puso mo, ang kasal para sa kapakinabangan natin ay isang malupit na biro lang. Narinig ko yan. Nagpakasal na sina Alana at Andres. Ano ba yan, Emilio? Di ba't love na love? Sa'yo yun noon. ano sa tingin mo? Manguhutot lang ng yaman yun. Nakita niyang naging tagapagmana ng pamilyang Balagtas si Andres. Tinapon na lang ang asawa niyang 4 na taon, niyang kasama. Huwag mong pag-usapan ng ganoon si Alana. Iginagalang ko ang desisyon niya. Nang bumagsak ang pamilya niya, nandito ako sa tabi niya. Tinulungan ko siyang patakbuhin ang kumpanya. Sa panig ko lang yon. Hindi ko yon may pagkakait sa kanya. Pare, naaawa ako sa'yo, pare. Ang ganyang manghuhutot ng yaman. Mabuti nga. Emilio, pinaglaanan mo ng lahat para tulungan siya noon. Muntik ka nang mahulog.
At ito ang kabayaran sa'yo. Althea. Kahit na ano pa. Naging hipag mo siya. Walang puso ang babaeng yun. Ang kapal ng mukha niyang magpakita pagkatapos mangdaya. Ew. Isang salita pa. At palalayasin kita rito. Lahat. Nakakatuwang makita na pagkatapos ng pagtatapos ang ating mga alumni ay bumalik upang bisitahin ang ating alma mater. Alam ko na marami sa ating mga mag-aaral ay ngayon ay nakamit na ang malaking tagumpay, lalo na ang ating kaklase, Alana Santiago. Kamakailan lang, nanalo siya ng kampyonato sa pambansang paligsahan sa disenyo. Bigyan natin ng mainit na pagbati ang ating mag-aaral, si Alana Santiago, upang magbahagi ng kanyang karanasan sa tagumpay. Tagumpay? Siya lang. Kung hindi siya kumapit sa isang mayamang lalaki, paano siya posible manalo? Perfecto. Ito ay talagang nakakatulong sa akin. Simula ngayon, sisiguraduhin ko. Nasirain siya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinagagalak ko. Mahal, gusto ko lang malaman mo, hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita. Sa 4 na taon ng pagsasama, hindi mo kailanman. Ako inanyayahan dito. Bakit mo ako tinawag ngayon? Ngayon, ay ang ika-4 na anibersaryo ng ating pagsasama dito. Ang pagpayag mong pumunta ay nangangahulugang. May nararamdaman ka pa rin para sa akin. Wala. Binibining Santiago, sinasabing nilinlang mo si Andres Balagtas upang pakasalan ka. May komento ka ba? Binibining Santiago, ikaw ay muling nagpakasal, habang legal na ikinasal pa rin. Iyon ay bigamaya. Ano ang masasabi mo? Binibining Santiago, sinasabing nilinlang mo si Andres Balagtas upang pakasalan ka. May komento ka ba? Alana Santiago, sisiguraduhin kong tapos ka na ng tuluyan. Bilang legal na asawa ni Binibining Santiago, Ginoong Valenzuela, may sasabihin ka ba para sa sarili mo? Palagi namang minahal ng lubusan ni Emilio si Alana. Walang duda doon. Ginoong Valenzuela, dumalo ka sa kasal ni Ginoong Balagtas para lang mapanood ang sarili mong asawa na magpakasal sa iba. Ito ba'y ilang uri ng usapang ilalim ng mesa na ginawa mo? Hindi pa nagtatagal. Inatasan ni Ginoong Balagtas ang aming kumpanya na gumawa ng isang batch ng alahas. Sabi niya ito ay para sa kanyang kasal, isang regalo para sa kanyang asawa. Sino ang mag-akala na ang kanyang asawa ay magiging? Siya at ang kapatid ko ay hindi pa nga naghihiwalay at may kapal pa ng mukha siyang magpakasal sa iba. Napakawalang hiya. Ginoong Balagtas, narinig namin na ang mga balagtas ay mahigpit sa pag-uugali ng isang tao sa ginawa ng iyong asawa. Na tulad nito, makakaapekto ba ito sa iyong seremonya ng pagpapasa bukas? Hindi pa tapos ang usaping ito. At ikaw ay naglalagay na ng mansang ito sa aking asawa. Sino ang nagturo sa inyo para maging mga mamamahayag? Binibining Santiago, ang iyong katahimikan ay nangangahulugang inaamin mo ito, tama ba? Tinatawag mo akong iyong asawa. Patunay. Lahat dito, alam na noong high school, gustong-gusto mo si Emilio. Laging sumusunod sa kanya. Mayroon kaming marriage certificate. Ang batas ay nasa aming panig. Oh. Paano kung ang marriage certificate na iyon ay peke? Paano kung peke ang marriage certificate natin? Peke ba ito? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Diyos ko, sina Emilio at Althea ba yan? Magkapatid sila. Kasinungalingan yan. Puro kasinungalingan ito. Alana, bakit mo gagamitin ang ganitong binagong video para ipahamak ako? Alana, ang bait-bait ko sa'yo nitong mga nakaraang taon. Paano mo ako pinalalabas na sinungaling? Wala kaming kasalanan ni Emilio. Binago raw ang video. Eh yung marriage certificate natin? Peke rin ba iyon?
Paano niya nasuri ang marriage certificate? Baka naman, alam na niya ang lahat? Impossible. Emilio Valenzuela. Para makasama ang kapatid mo. Ginamit mo at niloko ako sa loob ng 7 taon. Anong hinihintay nyo? Mag-roll na. Sandali, hindi ba't binayaran tayo para? Nagbibiro ka ba? Mas malaking balita ito kaysa sa binayad sa atin. Hoy, tumigil kayo sa pagkuha. Alana, pero nitong mga nakaraang taon, tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang lahat yon? Nang masira ang pamilya mo. Ako ang kasama mo, at ako ang umasikaso sa mga problema mo. Eksakto. Huwag kang magpakawalang utang na loob. Ang lakas ng loob mong magsalita ng utang na loob. Kung hindi dahil sa inyo, buo pa sana ang pamilya ko. Binibining Santiago, sinasabi mo ba na ang pagbagsak ng pamilya mo ay may kinalaman kay Ginoong Valenzuela? Alve Valenzuela, nagsisinungaling ka. Paano niya nalaman? Tinitiyak kong winasak ang bawat piraso ng ebidensya. Hindi, sandali lang, may natitira pang isang bagay. Oo, Alana, kailangan mong magpakita ng ebidensya dyan. Alana, alam ko, galit ka pa rin sa akin. Ikaw pa rin ang minamahal ko. Siya ang dapat sisihin. Siya ang nanligaw sa akin. Ihihiwalayan ko siya ngayon din. Pwede bang kalimutan na lang natin ito? Umalis ka. Ano ba naman ang halaga ng pagmamahal mo? Ngayon, ipapakita ko sa lahat ang tunay mong pangit na ugali. Kung ganoon, magsasama tayong malagay sa panganib. Ayos ka lang ba? Apat na taon na ang nakalipas. Hindi aksidente ang nangyari sa magulang ko. Ikaw ang may pakana nito, Emilio Valenzuela. Para makuha mo ang yaman ng pamilya namin. Bago umalis ng bahay ang mga magulang ko, hinaluan mo ng pampakalula ang eye drops ng tatay ko. Kaya naman sila ay tumuloy-tuloy na pumasok sa ilog. Emilio Valenzuela, paano mo nagawa ang ganoong kalupitan? Walang awa. Lahat ito ay dahil kay Roberto Santiago. Na mula pa sa simula ay hinamak ako. Hindi lang talaga niya ako itinuring na karapat-dapat. Mas gugustuhin pa niyang ibigay ang oportunidad sa ibang tao, kaysa bigyan ang aking kumpanya ng pagkakataon. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatan? Akala mo ba noong high school ay talagang iniwasan kita? Gusto ko lang makita, ikaw na isang mapagmataas na dalaga, isang araw ay umukod sa harap ko at magmakaawa na parang aso. Ang pinakamalaking pagkabigo ng isang lalaki ay ang sisihin ng iba dahil sa kanyang sariling kahinaan at kasamaan. Ikaw. Sino si Emilio Valenzuela? May natanggap kaming tip at ebidensya na ikaw ay pinaghihinalaan sa isang kaso ng sinadyang pagpatay. 7 taon na ang nakalipas. Sumama ka na ngayon sa amin. Tapos na. Umalis na tayo. Nasiyahan ka na ba ngayon? Wala na akong anuman ngayon. Lahat ng bagay na nakukuha ng tulad mo, sa pamamagitan ng kasuklam-suklam na paraan at pagdikit sa iba, ay sa huli, ay isang bula lamang na maaaring mawala sa anumang sandali. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakabalik dito. Hindi ko inakalang, ganito nakalaki ang pagbabago. Hay! Nagkita ka ba ulit, nung babaeng type mo noon? May sasabihin ako sa'yo. Noong high school, minsan, nakalabas ako sa pader. Di mo alam yon, no?
Alam ko. Paano mo nalaman? Noon. Para lang yon kay Emilio, yung walang hiya. May sakit siya, lumabas ako, para bumili ng gamot sa ubot sipon. Muntik na akong mahulog. Buti na lang may mabait na tao roon. Ikaw yon. Kaya pala yung anino. Talagang hindi mo naalala. Kaya ako pala yung gusto mo. Nitong mga nakaraang taon. Lana. Ang tagal mong makagets. Bakit ako? Parang hindi naman tayo. Nag-uusap. Palagi ka kasi sa art room noon. Nagbubuhat ako ng gamit mula sa opisina ng. Makita kita. Lagi kang nag-iisip ng malalim sa isang sketch. Naalala ko, minsan, nagdodrawing ka. Pinupunasan mo ang luha mo. Pinukol mo pa nga sakin yung sketchpad. Nasaan na ba siya? Bakit wala siya doon nang nasasaktan siya? Ikaw ay dapat naging isang maningning na star designer. Sa graduation, gusto kitang hanapin para mag-picture tayo. Pero natakot akong makaabala sa'yo. Kaya kuha na lang ako ng litrato para maalala ka. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka. Tapos nakita kita ulit. Gusto lang kitang panatilihin sa tabi ko. Salamat, Andres. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil pinahintulutan mo akong maging. Salamat. Sa pagkatupad ng pangarap ko. Kaya, habang buong puso akong nagmamahal, parang gamo-gamo sa apoy, humahabol sa isang tao, na hindi naman ako minahal. May isang taong nasa isang lugar, na hindi ko nakita. Tahimik na iningatan, ang bawat bagay na nagpakinang sa akin. Noon pa, ako, ay talagang naantig. Mahal. Andres. Ingat ka, huwag kang mahulog. Tingnan mo ang nakita ko. Itinago mo ito hanggang ngayon? Noon pa, talagang, naantig ako. Mula ngayon, hindi na lang sa pagprotekta sa'yo, kundi sa pagprotekta sa inyong dalawa. Sa inyong lahat na nanonood, Sana'y pahalagahan din niyo ang taong laging nandyan para sa inyo.